Eto nga pala yung coffee jelly na ginawa ni Pinggoy at tara ipack natin siya dahil dadalhin namin ito as our potluck para sa family day event sa daycare na pinapasukan ni Pinky. Nakaluto na si Pinggoy ng coffee gelatin nakagawa na rin siya ng cream mixture kanina. So ang gagawin ko na lang talaga dito, hihiwain ko na lang itong gelatin at ipagkukombine ko yung cream mixture dahil kailangan ko silang balutin. So kanina pala namili kami ng maliliit na cups, disposable cups na may takip dahil doon namin ilalagay ito. So bukas kasi merong family day sa school na pinapasukan ni Pink and yung mga parents kasi doon merong kanya-kanyang potluck. Actually, pag open ko nga ng group chat ng mga parents, marami na palang ibang parents din doon na nag-pledge na ng iba't ibang food na dadalhin nila na parang halos naubusan na nga kami ng naiisip na dalhin. Tapos biglang merong isang mommy doon na nagsabi, sana may magdala ng coffee jelly. Siguro nag-crave siya, sabi ko, sige ako na. So eto nga, tinanong ko si Pinggoy kung kaya niyang gawin to. Alam ko naman kaya. Hindi kasi ako marunong gumawa nito. Sabi rin ni Pinggoy kung gusto ko mas maraming tignan, pwede naman daw ako mag-add pa dito ng at least 1 cup ng water. Pero naisip ko, okay na to. Kasi pinatikim niya na rin sa akin to kanina. Ang sarap. Lasang-lasa mo talaga yung coffee, tapos yung jelly. Talagang winner siya. So anyway, eto nga at babalutin na natin siya. Naisipan namin ilagay dito sa cup na to para at least maraming makatikim instead na ilalagay lang namin sa isang food container and kanya-kanyang takal. Mas okay na yung ganito, at least isa-isang kuha na lang. Yung iba kasi hindi ko naman sure kung gusto talaga nila ng ganito or baka gusto lang nilang tikman. At saka naisip ko, kung mga daycare student yung kakain ito, baka hindi nila matripan kasi lasang ang kape. So, I think mas bebenta to sa mga parents. So, naisip ko nga, why not magbenta ng ganito? Char. So, next time. Pero for now, eto nga, at magpe-prepare na muna tayo ng potluck. So, nung bumili pala kami nitong disposable cup na may takip, nasa 75 pesos yung bili namin. 50 pieces siya, pero hindi naman namin nagamit lahat. So, nasa 35 cups nga lang yung nalagyan namin ng laman. Hindi pa siya puno, kalahati lang. Siguro kung tinubigan ko pa to, medyo mapupuno siya. Pero okay na yan, pang dessert lang din naman. At least kahit papano meron kaming ambag sa family day sa school ni Pinky. So, eto na nga, tatakpan ko na siya. At the same time, ilalagay ko na rin muna sa freezer. So, habang nagpe-prepare nga ako dito, si Pinggoy, nilinis niya na yung freezer dahil dun ko nga siya ilalagay. Para naisip ko kasi, kung tomorrow dadalhin namin siya and galing ito sa freezer, at least kahit papano kung program muna, hindi siya agad matatanggalan ng lamig. Alam mo yon, pag galing siya sa freezer. Wala rin kasi kaming cooler na pwedeng madala, kaya naman ganito na lang muna. Pero kayo ba, kung gumagawa kayo ng mga coffee jelly, saan nyo siya nilalagay? Sa freezer ba or sa baba lang, sa mismong fridge lang? Well, anyway, eto na nga at sinasalansan ko na lang sila dito sa puting tray para naman kapag dinala namin bukas, at least hindi na kami mahihirapan dahil nakalagay naman sa isang food container or tray. Bali, ilalagay ko na lang siguro to sa malaking eco bag. Naisip ko nga, maganda rin tong pandagdag sa handaan kung meron mga party, fiesta, or kung ano pang get together. So, eto na nga yung nagawa nating coffee jelly. At least kahit papano mas presentable siyang tignan. Ayan, at ilalagay ko na nga siya sa freezer. So, ayun lang muna for today's video. Salamat sa panonood. Ingat!